Hello, hello, hello. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome to another episode of Pambansang Kagawad. Today is September 16 at ngayon nga po ay medyo iba naman, eksaktong alauna po ng tanghali. So, welcome po. Kahapon medyo medyo bitin yung pinag-usapan natin kahapon, sapagkat hindi ko masyadong na-explain yung mga bagong gagawin ng COMELEC doon po sa bago nilang BSKE registration. Importante ho itong pag-uusapan natin sapagkat bukod ho doon, tila yata parang sinasagasaan ng COMELEC yung dates ng supposed to be BSKE schedule. At lahat po ito ay October. Mamaya masyasya kayo dun sa isa pang date sapagkat yung plano ng COMELEC tila yata kahit na sila ay nagpe-prepare sa BSKE December 1, 2025 pero ang schedule nila parang links dun sa kanilang planning. Hindi nila binibigyan ng konting puwang para in case na ma-declare nga na unconstitutional at mag-revert back tayo sa dating schedule, well, kayo na lang ho ang tumingin sa schedule. Pero ito muna yung sa BSKE registration, sinabi ko po kasi kahapon na i-allow na nila yung mga transferees. Sinabi po ni COMELEC Chairman Boss George Garcia na mag-a-allow sila ng transferees at sinabi ko nga po na kung ikaw ay taga Barangay A at gusto mo mag-transfer ng Barangay B, sa Barangay B daw kayo pupunta at doon na ho kayo magpaparegister. Parang yung dati, ganun din naman po, no? Kailangan lang i-declare ninyo na dati kayong botante sa Barangay A at meron kayong, of course, form. Pwede daw ho kayong kumuha ng form mismo sa barangay na yon pag ready na ho yung BSKE registration na yon from October, last week of October, this year, 2025, up to July 2026. Ngayon, ang isa ko pa pong nakalimutan sabihin, para ho sa Sangguniang Kabataan kasi meron din registration drive for the SKs, yung pong samahan ng kabataan, ages 15 to 30. Now, ang registration is October, no? October 2025 this year. Halimbawa, mag-30 years old ako next year. Halimbawa, siguro August 25, birthday ko, kunyari, mag-30 years old pa lamang ako. Pero ang eleksyon is November 2. Sabi ng COMELEC, between October 2025 up to July, pwede akong magparehistro. Ibig sabihin, ina-anticipate ko lang na qualified pa rin ako by November 2. Hindi ako overage. Wag lang yung ang birthday mo November 3. Tsaka ka nagpa-rehistro. So, sana malinaw po yon. Between October 2025 last week to July 2029, yung po mga hindi overage, on or before November 2, pwede ho kahit na lumampas kayo sa kahit na next year pa po ang birthday ninyo at this year kayo nagpa-register, papayagan po kayo ng COMELEC. Magdala lang po kayo ng identification card claiming na yung birth date mo, yun nga yun at makatotohanan. Sana malinaw po yun. So, well, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi October 1 to 7, supposedly ang filing ng Certificate of Candidacy, pero hindi na tinitignan ng COMELEC kasi nga iba na ang batas ngayon, November 2 na 2026 ang eleksyon, Republic Act, due to the passage of Republic Act 12232. So, pagka ho ganon, may iba na hong schedule sa November 2, 2026. Meron na ho silang sariling kung kailan ang filing, kung kailan ang election period, election year, kung kailan ang gun ban, kung kailan ang campaign period, hanggang sa umabot tayo November 2. But that's next year. So, hindi pa ginagawa ng COMELEC yung calendar of activities for the November 2 BSKE. And after nitong
kasabay nitong BSKE registration for October, mga last week, sabihin na natin mga, I don't know, October 21 or October 23, something like that. October 13 of this year, BARM election na po. So very busy po ang Commission on Election sa first ever BARM election sa ating mga kapatid dyan sa Muslim Mindanao. Kaya po, very, very busy po ang October po nila. Pero ganun pa man, ito meron tayong konting basa siya ng tumitingin tayo. Magkakaroon din, sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia, na magkakaroon din po ng BSKE registration for overseas voters. Ito po, lahat po ng mga taga-overseas, magkakaroon po ng sarili nilang BSKE registration. At 13 million nga po ang target ng COMELEC sapagkat mahaba-haba ho ito eh. Ang overseas registration po, ay from December 1 to December 1, 2025 to September 20, 2027. Yan po ay in preparation for the 2028 presidential elections. Ang sabi po ni Chairman George Garcia is, this is very important because the 2028 election is a historic time in Philippine elections. Yan po ang sinabi ni Chairman George Garcia na napaka-importante daw. Kaya po, ang mga overseas registration period usually last until up to 2 years. Kasi ang huli nito is from 2022 to 2025, 22, 23, 24, up to 2024. Pwede nyo i-check yon. So ngayon, December 1, 2025 up to September 20, 2027. Another 2 years. Kung halimbawa, hindi kayo naniniwala sa akin, pwede nyo i-check lahat yung facts na yan, tsaka yung report na yan sa Philippine National Agency News. Philippine News Agency, Philippine News Agency. Doon makikita nyo po yung report na yon. Aside sa source namin sa COMELEC na binanggit nga po yan, yung mga datos na yan. So ano ho ba ang implication yun? Well, itong December 1 na supposedly BSKE election ngayong 2025, ang ginawa ho ng COMELEC uumpisahan na lang po ang overseas registration in preparation for the 2028 presidential, national, and local elections. So, uulitin ko po ang mga dates na para inyo pong maintindihan ang galaw ng COMELEC sapagkat, of course, lagi ko naman sinasabi sa inyo na kung nais ninyong malaman kung matutuloy o hindi, ang laging titignan natin yung galaw ng COMELEC. Pero, kahit na sinabi ko itong dates na to, palagi siya sabi ng COMELEC na we are also preparing for the December 1, 2025 in case nga daw na ma-declare na unconstitutional. So, supposedly filing ng COC is October 1 to 7, 2025. Pero ang BSKE registration for the November 2, 2026 elections is on October, last week of 2025 to July 2026. BARM elections, October 13. BSKE preparation for the overseas registration would be December 1, 2025. Supposedly, dapat December 1, 2025 ang BSKE elections under the old law at hanggang September 20, 2027. So, ako ang basa ko lamang naman dito parang sinagasaan na ng Commission on Elections ang calendar of activities para sa BSKE 2025. Ang pinaka siguro hope na lamang ng ating mga kabarangay na nais matuloy yung BSKE 2025 is for the Supreme Court to make a decision
this September. Itong September, ano na nga po ngayon, 16. So, we have 2 weeks to go. At 23 pa ho yung kanilang, September 23 ang kanilang opening or resumption of court duties. So, more or less 1 week lang po yun. If during that time, mapabilis ng Supreme Court ang kanilang desisyon, well and good. Baka matuloy yung October 1 to 7 na filing of COC, but I doubt. I doubt. It's too close. It's cutting it too close for comfort. So, yan po ang nais ko pong sabihin sa inyo. Nabitin ho kahapon dahil ngayon ko lang na-receive ito ang pagtawag namin sa Commission on Elections na magkakaroon pa pala sila ng overseas registration drive starting December 1 of this year. Doon ho ako na siya. December 1 nila yung start. Alam naman nila na December 1 supposedly dapat ang BSK 2025. So, ayan po ang ating maiksing vlog for this afternoon. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay mga kabarangay. God bless po.